Hello! Magandang gabi sa inyo lahat or depende kung kailan ko ma-upload to. So, dito tayo sa portion natin ng self-debunking. Ako mismo i-debunk ko yung sarili ko, no? Itatry ko i-debunk yung sarili ko. Kasi mga men, paulit-ulit yung sinasabi ko. Hindi kasi sa akin, hindi kasi advisable na nandun ka talaga eh. Para masabi mo kung totoo o hindi yung naranasan mo. Ako para sa akin ganun Kasi kalimitan kasi para maniwala ka, gawin mo. Yes, naniwala talaga ako nung nandun ako. Pero mas clear ang mind ko pagka hindi ako nandoon, kapag napapanood ko lang yung video. Hindi kasi sinasabi nila puro ka debunk, subukan mo rin yung ginagawa nila para malaman mo kung totoo at maniniwala ka. Maniniwala ka talaga kasi nandun ka eh. As we go along, i-explain ko yung kung bakit ko nasasabi na mas effective na magre-react ka lang dito sa bahay. Or magre-react ka lang at papanoorin mo yung video. Kasi lahat kasi masisilip mo sa third person eh. Pag magre-react ka kasi sa video, pwede mong i-rewind. Pwede mong kasi yung pag nandun ka sa mismong situation, mamaya na lang, explain ko na lang. Mamaya pagka natin. Pero unang-una sa lahat, gusto ko munang bigyan ng address gusto ko muna i-address tong comment dun sa isang video ko. Kasi may na-mention nga tungkol dun sa pagiging scripted daw yung pagtakbo. 'Di ba? Yung nangyari doon. Pero hindi ko naman inaano yon. Gusto ko to. Yung mga ganito hindi ako na-offend sa ganito. Inuulit ko, hindi ako na-offend. Gusto ko to. Na nagsusuri kayo. Ito yung tinatawag na pagsusuri. 'Di ba? Kasi bibigyan nyo ako ng valid argument eh. Katulad nitong si Sir Proxky Rivera. Ito kasi yung name niyan eh. Si Proxky Rivera. Yan kasi yung name niya eh. Gusto ko ng ganito. Valid kasi naman tong criticism niya or valid itong puna niya. Tsaka yung mga tanong niya. Hindi ito pambobo. Pang matalinong tao to. So, ito yung sinabi ni Sir Sabi niya gano'n, Sir Bungo, magandang gabi, God bless. No offend po ha, supporter nyo ako. Oo, pamilyar ka sa akin. Di ba, pamilyar ka sa akin. About sa sinabi ng nag-comment sa inyo na scripted daw yung nakita nyo, ganito po kasi yun. Napansin ko sa ibang video nyo about sa sinabi nyo, ang sinabi nyo, nakita mo ay parang babae na nakatakip ng buhok and mukha, tapos puro abo ang katawan. Yan ang exactly na sinabi po nyo sa video nyo. Then all of the sudden, agree kayo sa ibang comment na baka pusa daw ang nakita nyo. Sure po ba talaga kayo sa nakita ko? Sa nakita ko, sure ako. Pero ang tanong dito, pwede ko bang pagkatiwalaan yung nakita ko? Yes, sabihin natin, nakita ko yun eh. Pero hindi mo kasi pwedeng i-ignore yung mental status ko nun. 'Di ba? Nasa medical field po ako. Alam ko po kung paano nagwo-work yung tinatawag na hallucination. Kasi pagka sobrang fear mo, pwedeng mag-induce ng hallucinations yun eh. Yung fear mo. Kahit hindi naman talaga yun yung nakita mo, pero sa paningin mo, vivid na vivid. Yung mga nagda-drugs nga, di ba? For example, ito, kung marerelate ko, kasi ang pinag-uusapan kasi natin dito, hallucinations eh. Yung sobrang fear kasi, pwedeng magbigay sa'yo ng hallucination. Same as drugs. Di ba yung mga addict, sabi nila, kaya nila pinatay yung tatay nila kasi nag-transform daw sa aswang. Nagigets nyo? Nasa utak kasi nila yun eh. Sa utak nila, yung nakita nila, ba't mo pinatay yung tatay mo? Kasi nakita ko nag-anyong aswang na eh. 'Di ba? Sa kanila kasi, totoong-totoo yun. Yung ganon. Pero pagka inimbestigahan ng mga pulis yun or
lalabas na ikaw ay high lang sa droga no nung time na yon. 'Di ba? Katulad nung nung nandun ako, hindi ko sinabi nag-drugs ako noon ha. Baka mamaya isipin nyo nag-drugs ako noon. Hindi, pag sobrang takot mo, lalo na pag nasa dilim ka, yung utak mo talaga noon magiging wild yung imaginations mo. Alam mo ba pag nasa loob ako noon, kaya sigaw ako ng sigaw, feeling ko may nakatayo dun sa gilid ko. 'Di ba? Tapos pagpasok mo pa doon kung ano-ano pa yung naririnig mong kwento ng Kaya hanggat maaari iiwasan ko yun bago ako pumasok sa isang bagay. Ayoko makinig ng mga kwento-kwento. Kasi may impluwensyahan yung isip ko. Pambihira. Kahit na hindi mo marinig yung kwento pero excuse me. Pero dahil alam mo na haunted yung pinapasok mo, mag-iisip ka talaga. At pag nag-isip ka na mag-isip, matatakot ka na matatakot. Sa sobrang takot mo, lahat ng makikita mo doon, mag-hallucinate ka na talaga. Kaya ako sinasabi ko talaga, nakita ko na yung may buhok talaga, na babae talaga, na bata. Kaya ako nasabing babae, hindi ko naman nakikita yung sex organ yan. Di ba? Ang typical na itsura ng batang babae, mahaba ang buhok. Di ba? Kaya siya babae, kasi mahaba ang buhok niya. Yun lang naman yung pinagbata. And then, grayish siya Grayish siya na parang balot siya ng abo. Diba? Ngayon, kaya ako pinaburan yung pusa. Diba? Kaya ko pinaburan yung sinasabi na ba na baka pusa lang. Malay mo nga naman. 'Di ba? Kasi baka mamaya nung time na 'yon, sobrang takot ko, nag-hallucinate lang ako. 'Di ba? May mga time na ganyan yung akala mo nakita mo parang ganito 'yan Sa isang gubat, takot na takot ka sa ahas. Takot na takot ka sa ahas sa gubat. Ngayon may nakita kang parang sanga doon na nasa sahig na curvy. Magiging vivid sa'yo. Makikita mo yan, ay ahas, mapapatakbo ka. Pero kahoy lang yun. Diba? Yun ang tinatawag na hallucinations. Madidescribe mo pa nga yun Hindi nakita ko yung kaliskis niya, ganyan, diba? Kaya nga, yung sinasabing pusa yung nakita ko, pwede, para sa akin, pwede. Hindi ko naman sinasabing yun. Diba? Kasi hindi naman na-capture ng maigi dun sa camera ko nung nahagip ko siya. Hindi ko sinabi yun, pero pwede. Pwede siyang pusa. 'Di ba? Kung tatanungin mo ako, sure ba ako sa nakita ko? Sure. Sure na sure ako. Kaya lang, hindi ko pwedeng pagkatiwalaan yung isip ko nun. Kasi takot na takot ako nun Yun lang ang point ko doon. Kaya kung sinasabi mo na biglang mag-a-agree ako, yes, pwede kasi. Pwede. Kasi scientific naman yung hallucinations Hindi naman yun hinugot kung saan lang Then ito, may sinabi ka pa dito. Sure po ba talaga sa nakita niya? Tapos po, nung tumatakbo kayo, bakit po may kumukuha na ng video nyo habang tumatakbo kayo palabas? Kasi parang alam na nila agad na may makikita at tatakbo palabas. Maraming salamat. Ito yung tanong nyo. Hindi kasi iyon, dalawang angle kasi iyon, men. Papasok ako, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng video. Kasi yung napanood nyo ko sa isang video, edited na yun kinat-cut na yun Syempre, ang ipapakita mo doon, yung mga importanteng part na lang. Ito, saan na ba yun? Ito, katulad nito, papakita ko sa'yo. Ito ba yan? Hindi pala ito. Ito pala. Okay. So, ito yon. May raw video ako niyan. Ito, vinideo ito ng isa sa crew. 'Di ba? Ito yung raw video niyan, 50 seconds to bago ako pumasok. Paano ba ipapakita to ng buo? Wait lang Kung makikita mo dito, bago ako pumasok, may video niyan. Okay. Ako naman ngayon, ako yung point of view ng ordinaryong ghost hunt. Diba? Pinakita dito, pumapasok ako diyan.
Pero dun sa final version yan, kinat ko na to. Ang pinakita lang dito, pumasok ako diyan. Then yung ano, yung kabuuan nung pag-explore hanggang tumakbo ako. Ito yan eh, oh. Ito yung continuation yan. 7 minutes yan. Kung gaano katagal ako doon sa loob, ganung katagal din binivideo yan. Klaro na tayo? Kasi baka ang inaakala kasi nung tao, vinideo lang, yung mismong tumatakbo lang ako, alam na daw agad. Hindi eh. Yung kung ilang minuto yung exploration ko, 8 minutes, ito 7 minutes and 17 seconds tong video na to. Halos ganun din kahaba eh. Yung pagvi-video sa akin eh. Kung mapapanood nyo yan, ano, ayan oh. Diba? Nakikita din ako dyan na nagvi-video. Yan, dito sa kabila din, ganyan din. Diba? Ganon din ang nangyayari. Hanggang sa dumating na, mahaba yan. Buong exploration ko, vinivideohan talaga ako. From labas. Diba? Hanggang sa dumating yung time na bandang 6 minutes na dito sa video na to. Diba? Doon na, yun ang ano, noon yung time na umano ako, tumakbo. Ayan na yung time na yun, oh. Wait lang ha. I-ano ko lang. Ayan o, ayan na yung time na yun na tumatakbo na ako dyan. Diba? Hindi lang siya binidyo na yung basta, ano lang, basta yung mismong tumakbo ako, binidyo ako, hindi ganon. Nakahanda na talaga yung video na yan. All throughout nung nag-investigate ako sa loob, binibidyohan na talaga ako. Kaya lang, ang nasama sa final cut nung time na tumatakbo lang ako, kasi dalawang angulo yan dapat eh. Para makikita niyo yung third person ko, tsaka yung first person ko na, ano, na nagbi-video. Malinaw na tayo? Kasi ang tanong kasi ni Sir, bakit nakahanda na daw agad yung video? Binivideohan talaga ako nun. Kinat lang yung part na yun. Anyway, mga kababayan ko, pagpatuloy tayo dito sa self-debunking natin. Ito, ang tatry ko i-debunk yung sarili ko. Yun nandun. So, dito tayo mag-start. Dito sa video na to. Saktang ngipin ko. Hindi ko alam kung bakit. So, dito ano, nag-set up na ako ng camera dito. May boses na narinig dito, men eh. Ano ko lang. Paano ba i-full volume? Okay natin. Sinet up ko yung camera dyan. So, mga kababayan ko, iniwan ko yung camera doon. Daddy, ito yung ano mo ha. Ito yung tubig mo. Sorry, bawal sa'yo ang Coke. Diabetic ka. Diba may gumanon? Ang unang iniisip ko, diba, nung time na nandyan ako, feeling ko talaga nasa loob yan. Yung boses na yan. Pero may mga iniisip din ako na baka mamaya galaw ng kahoy yun dahil luma na yung bahay dahil nakatungtong ako doon sa kahoy. 'Di ba? Iniisip ko 'di ba galaw ng kahoy or boses sa labas. Na-eliminate ko agad na boses sa labas yun kasi nga may mga senaryo dyan eh. Tinatamad na lang akong hanapin eh. Yung may nagsasalita sa labas. Naririnig mo yung salita sa labas, muffled yung boses nila. Pero itong boses na na-capture ko na to, may echo din eh. As if nasa loob din siya ng bahay. Tamo ha? Bawal sa'yo ang Coke, diabetic ka. Parang may echo rin siya eh. Nasa loob siya ng bahay. At yung pininpoint ni Sir I.M. Reverie dito sa may bandang kanan, I don't know ano, kung anomaly din ba ito. Kasabay ito nung boses eh. Banda dito sa kanan. Sorry, bawal sa'yo ang Coke, diabetic ka. You know, parang may mist siya. Ano ba to pag in-enhance natin? Tingnan ko nga. Makikita ba yung sa kanan?
Bawal sa'yo ang coke, diabetic ka. Ayun o. May parang flash siya dito. Nung nagsalita, bigla may flash na parang liwanag. At ito pang compelling sa akin, men. Ito yung compelling sa akin, no? Kaya nga hinihingi ko ang tulong nyo eh. Magiging bias kasi talaga ako. Pag sarili kong video, bias ako. Pero pipilitin kong magpaka-skeptic para sa inyo. Para sa sarili kong video. Ito dito ako, para sa akin, compelling yung nangyari dito sa part na to. Ako lang ba nakarinig nun? Ni-replay ko, ito yung sa camera, yung tinanim kong camera, hindi na-capture yung boses dito. 'Di ba? Ang caption kasi dito, walang voice, pero exact time ng voice, may floating orb na lumabas. Kasi ito yung scenario na yun eh. Sorry ba? Nung sinabi ko, 'di ba, ulitin natin nung sinabi kong bawal sa iyo yung coke kasi diabetic kasi yung tatay ko eh. Magagalit 'yon pagka pinangunahan mo 'yon na bawal sa iyo yung coke. Kasi ang gusto talaga ng kasabay ng show pau noon galing Goodies. 'Di ba? Ang gusto noon coke. Kasi nga naman masarap ka naman 'yun. Diabetic siya. Bawal. Sabi ko kasi nga sobrang sugar ng coke, 'di ba? So feeling ko parang nagalit. Tubig mo. Sorry, bawal sa iyo ang coke, diabetic ka. Oh, diabetic ka ha, diabetic ka. Yun ang keyword natin. Ngayon, ire-replay ngayon ito dun sa yung camera na tinanim ko sa kwarto. Hindi siya na-capture. Pero meron akong, may ganun ako eh. Ganun ako, di ba? Ako lang ba nakarinig nun? Sorry. Dito, ito yung replay nung video. Kaya lang hindi na-capture yung kung ano man yon na boses. Hindi na-capture dito, pero ang na-capture dito, same time na nagsalita, may orb na dumaan. Ako lang ba nakarinig nun? Sorry, bawal sa'yo ang coke, diabetic ka. Walang di ba? Hindi mo narinig dito ngayon kung physical yung boses na yon. Kung maririnig doon sa isang camera, may microphone din dito, dapat maririnig din dito. Hindi siya narinig dito. Dito sa camera na to. Yung lapit ng camera namin, ang lapit nung isang camera, kasi ito yung stand ng camera. Just imagine, ito yung camera ko, gamit ko, yung camera ng tatay ko, na nakatutok niya sa kwarto niya. Ito yung tripod nun eh. So malapit lang. Supposed to be, pag may makakapture na boses dito, dapat makakapture din. Kung physical yung boses, hindi siya spiritual. 'Di ba? Tama ba yung term ko, spiritual or ano? Anyway, pagpatuloy natin Dito, na-capture kumanon. Ngayon, ire-replay ko. Ako lang ba nakarinig nun? Sorry ba? Dito, walang dito. Bawal sa'yo ang coke, diabetic ka. Ako lang ba nakarinig nun? Pero ang compelling dito sa camera to naman, may orb na nakita. Pagmasdan nyo mga kababayan. Sorry, bawal sa'yo ang coke, diabetic ka. Ay, nakikita niya yung lulutang na yan? Lulutang uli siya pabalik. Same yan nung boses. Kaya para sa akin, ako compelling to. Kayo, hindi ko sinasara yung isip ko sa kung ito ay may explanation kayo. Pero as God is my witness, hindi ko pineke to. Hindi ko pineke ito kasi yun ang unang iisipin pag paranormal kasi, yun agad ang unang isip. Hindi ko pineke to. Pero gusto ko ipaliwanag niyo sa akin, baka may explanation naman. 'Di ba? Ang unang sasabihin kasi diyan, pepekein mo. Pero yung circumstance kasi na may boses, tapos dito na capture yung same time na may boses. Ako lang ba nakarinig nun? Sorry, bawal sa'yo ang coke, diabetic ka. Nakita niyo, sorry, hindi pala.
Ako lang ba nakarinig nun? So, same time, merong lulutang dito na parang orb. Ayan, oh. Dun sa time kung kailan siya diba? Dun sa isang camera, ang minanifest niya doon, dito naman, ang minanifest niya, orb. Bawal sa'yo ang coke, diabetic ka. Ayun, oh. Nakikita niyo yung lumulutang na yon. Yun, oh. Ngayon, totoo bang orb yun? Debatable na naman yan. Diba? Orb ba yun o alikabok? Orb ba yun o alikabok, mga kababayan ko? Sa akin, para sa akin opinion kasi magiging bias na naman ako pag sasabihin ko. Sa akin kasi, hindi siya dust. Kung dust siya, na marami na ako na-capture na dust sa Villa Epipanya eh. 'Di ba? Kung dust kasi siya, hindi dapat siya mawawala. Kasi ang dust kasi, ano yun eh, a solid particle yun eh. Pero ito, kung makikita nyo, yung ano niyan, nawala siya eh. Sorry. Tamo ha, lulutang siya dito. Bawal sa'yo ang coke, diabetic ka. Nakikita, lulutang siya, nawala. Tapos lilitaw uli siya, yun, bumalik. Nawala uli. Diba? Dahil kung dust yun, dapat ano yan eh, kita sa ano yan. Pero kayo, paliwanag nyo pa rin sa akin. Paliwanag nyo pa rin sa akin, baka malinawan ako. At para ma-overcome yung pagiging bias ko. Kasi inaamin ko ngayon, this time bias talaga ako. Dahil video ko yan eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko, hindi kasi effective na ako yung gumawa ng investigation para maniwala ako. Kasi lahat ng makukuha ko dyan, lahat ng paniniwalaan ko talaga yan. Kasi ako naka-experience niyan eh. Diba? Hindi ko pwede i-dismiss yung naramdaman ko dyan. However, hindi ko naman kino-close yung possibilities na baka may explanation yan na pwede nyo ma-provide sa akin. Katulad ng ginagawa ko sa ibang video, gusto ko yun din ang gawin nyo sa video ko. Diba? Kaya nga, parang ganito lang yan eh. Diba? Sino nakapagtrabaho na sa retail dyan? Nung nasa SM kasi kami, kapag i-audit yung tindahan namin, parang auditing ang gagawin eh. Pag ino-audit yung tindahan namin, kukuha pa si SM ng third party na auditor. Hindi yan kukuha sa sarili nilang doon sa mismong store mismo. Kasi ano yun eh, hindi mo pwedeng i-audit mo yung sarili mo eh. Ikaw ba ma-audit mo yung sarili mo? Lalo na pagka alam mo na malaki ang short mo, pwede kang matanggal sa trabaho or ikaltas sa'yo. Siyempre, dodoktorin mo yon. Ayaw mo mangyari sa'yo yon, di ba? Uy, sino yung mga guilty dyan? Hindi, ganyan kami nung dati eh. Dinodoktor kami yung para hindi kami maparusahan. Di ba? Yun, ang point ko lang dito, dapat kasi ang susuri nito, hindi ako. Di ba? Pero for the sake of fairness, itatry kong i-debunk sa'yo para makita nyo naman na kahit pa paano, hindi yung pag ako yung kumuha, totoo na. Diba? Nakakahiya naman kasi sa part ko yun. Na syempre, nag-criticize ako sa ibang ghost hunter, tapos pagdating sa akin, totoong-totoo na yung sinasabi. Oy, multo, may orb, may boses, diba? Parang sa akin, ano naman yun, self-serving naman yun, diba? Kaya gusto ko, ini-encourage ko kayo, explain nyo. Diba? Pero ang kaya kong panindigan sa inyo, hindi ko pineke ito lahat. Kasi yun ang iisipin ng unang-una. Madalas ko sabihin naman yan tuwing magre-react yung video. Pagdating talaga sa paranormal, talamak ang fake. Yan ang unang-unang ibibintang sa'yo. Kaya trabaho ng ghost hunter na alisin yung doubt nyo. Pero kung may doubt kayo, i-comment nyo sa baba. Kung may explanations kayo, i-comment nyo sa baba. Welcome na welcome po. Hindi po ako ma-offend. Diba? Next, doon sa isang boses. Meron ditong part na ano siya eh. Ito yung siopaw na favorite mo sa goodies. Itong tapping sound na to, na-realize ko. Pero takot ako nung time na to, no? Yung may tapping sound. Kasi iba talaga yung feeling mo pag nandun may nagtatap eh. Pero siguro dahil sa katandaan ng apartment, may mga luma, bulok-bulok na yung mga kahoy. Siyempre, di ba? Tama, pakinggan nyo to.
You know? Tak, 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 tak. Ang feeling ko niyan, naririnig ko yan, men. Ang naririnig ko niyan, nung time na yan, di ba, semento yung wall. Tapos kumuha kayo ng screwdriver. Yung tinap siya. Parang ganon. Ay, naririnig nyo ba sa mic? Hindi nyo ba narinig sa mic? Alisin ko nga yung, ano, yung filter ng mic ko para marinig nyo din, no? Kung mare-replicate dun sa, ano, filter. Alisin ko lang yung noise suppression. Wala nang noise suppression to, ah. Parang ganito yung narinig ko. Parang ganon. Screwdriver sa, ano, sa pader. Babalik ko ulit yung noise suppression. Baka magbago yung quality ng ano ko. Ito, oh. Pakinggan nyo ulit, ha. Yan na narinig ko yan. Tak, 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 tak. Pero nung nilabas ko yan, kaya lang kasalanan ko rin eh. Dapat chinek ko din yan. Siyempre, hindi ko na maiisip nung time na yon, ano. Dapat chinek ko rin sa labas. Kasi yung may nagiinuman kasi diyan, just sa part na yan. Ulitin ko, papakita ko sa inyo yung itsura ng apartment nung pumasok ako. 27 minutes tayo, no. Ganito kasi yung itsura ng apartment. Kasi nung katabi niyan, parking lot yan eh. Yung parking lot ng mga taxi yata or something. Dahil lang ang tagal eh. Ganito itsura niyan. Papasok ako doon sa gate, ano. Nung gabing yan, walang tao dyan sa labas eh. Ito. Diba? Shoutout. Anong pangalan nyo, te? Anong pangalan nyo? Kapitbahay ilang. Kapitbahay. Gate yan, may gate yan. Tapos isang compound yan. Kaya lang, wala dyan. Ang nagiinuman, nakikita nyo itong pader na to? Yung pader na yan, sa kabila niya may nagiinuman kasi parang parking lot ng taxi yan eh. Diyan eh. So, wala talagang tao dito. Dito sa labas na to. Makita niyo ako. O, taga Samar. Anong name? Talugan. I-forward. Mamaya doon. Mamaya, pag alis ko ate, sabihin ko. Hindi ko na nasabi sa kanilang channel ko dahil tulog na sila nung time na yun eh. Nagdilistaw kayo, nandiyan ako. So, start tayo. So, yan yun. Ganyan itsura nun. Walang tao dyan. Walang something dyan sa area na. Dito, may ingay dito. I'm so sorry ha. Hindi ko alam kung nagiinuman sila. Pero may mga nakatambay dito sa pader na to. Sa kabila. May nagkukwentuhan dyan. Kaya ako nasabi nagiinuman, tunog nagiinuman eh. Yung parang nagkikwentuhan sila dyan eh. Nung time na yun eh. Dito sa ano. Sorry, mali ko yun ah. Nasabi ko kasi nagiinuman eh. Mapapatawad nyo ako. Hindi, malay mo, nagiinuman naman talaga sila dito. Kasi ayoko kasi yung ano eh, nag-iimbento ako ng sinasabi. Nasabi ko lang kasi na may nagiinuman kasi naririnig ko sila nagkikwentuhan dyan. Alam nyo naman yung kwentuhan ng inuman, di ba? Yung pare, bla 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 bla. Tapos nagtatawanan pa. Diba? Dito sa kabila yan. Tsaka nung araw talaga, may nagiinuman talaga dyan yung dyan pa ako nag-aaral. Parang parking lot ito ng mga sasakyan eh. Or taxi. Diba? May barracks dyan ng mga driver. Dito sa gilid. So, maliwanag sa atin, ano? Isang ganyan lang yan. Walang tao dyan sa labas ng gabi. Tsaka makikita nyo naman dyan nung pumasok ako. Kaya, pinakita ko ba? O hindi na? Anyway, balik tayo dun sa 27 minutes. Kaya yung tapping sound na yon, sa akin, hindi ko talaga alam kung saan ang galing yun. Yung tok 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 tok. Ba't may commercial pa rin? Brave na yung gamit ko. Kaya para sa akin kasi talaga, ano, nakakilabot yung tapping sound na yun. Maybe may ano yun, may ano yun siguro, may explanation, no? Hindi ko lang alam, kaya tulungan nyo ako kung ano yun. You know, tok 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 tok.
'Di ba? Then, dun tayo sa isang boses. Ito, sinabi ko kanan, 'di ba? Pero nung ini-edit ko, pagkakarinig ko Manang eh. Manang. Kasi may maid kami dati noon. Manang ang tawag namin, si Manang. Manang Linda. Doon tayo sa may bandang, ano. Dali lang ha. Kinuha ko na yung ano niyan eh. Ito na ba yung banda? Forward lang natin ha. Kukunin ko na to. Yung ini-encourage ko pa magsalita. Favorite daughter mo yun eh, no? Sorry, nagdrama ako dyan ng konti ha. Wala lang yan. Anyway, tagal-tagal. Bagal ng internet ko. Harap dyan. Babaan ko lang yung quality para mabilis. Ano daddy, kahit isang kalabog lang. Kahit isang kalabog lang. Ayun o. Manang yung pagkakarinig, hindi pala siya kanan. Pero nung time na yan, kanan. Manang. Parang ganon. Di ba? Oh. Pero kanan yung ang ano ko talaga, nasa loob kasi talaga yung boses. Pero hindi ko maintindihan ba't hindi ako nakakaramdam ng masyadong, yes, medyo natatakot-takot, pero hindi katulad nung Clark Hospital levels. Pero dito parang hindi ako, siguro dahil naging bahay namin, ano, naging komportable ako na pag may naririnig ako na boses. Ayun oh, manang ang pagkakarinig ko dahil nung in-enhance ko to, nung ini-edit ko eh. Pero kanan yung pagkakarinig ko nung nandyan ako sa loob. Anong kanan? Tapos ngayon, uulitin dito, ito naman, na-capture both camera. I-replay ng... Men, dito sa loob ng galing ng bahay nangyari yun. Yes, totoo yun, sa loob ng bahay. Kasi may echo yung boses niya eh. May mga, kung mapapanood niyo yan, may mga nagsasalita sa labas, muffled yung boses. Ito may echo. Oh, parang nasa loob din siya ng bahay. Ang pagkakarinig ko, kanan ba? Kanan? Anong kanan? Ulitin niya na doon sa camera to. Kahit isang kalabog lang. Ayun o. Andun talaga sa loob eh. Anong kanan? Then, ito yung last. Dito ako kinilabutan kasi meaningful sa akin yung sinabi. Ayokong sabihin kung ano yun. Baka makilala nyo na ako. Ayoko na sabihin. Kasi yun yung tawag sa akin ng tatay ko eh. Ayoko i-disclose dito kung ano yun. Yun narinig ko dito. Kaya umalis na ako. Saka talaga ng ngipin ko, bagal naman ng... Mag-play na! Tagal-tagal. Gisingin nyo ko pag nag-play na ha. Yung camera itatanim ng ganyan. Hindi, promise me, narinig ako kanan. What do you mean kanan? Dito sa part na to. Makapal yung boses niya eh, kanan. Diyos ko naman oh shit! Maliwanag na maliwanag yun, men.
Pero dito, narinig ko to dito sa secondary camera, kaya lang, sobrang faint niya. Sobrang faint niya dito sa Oh shit! sa camera 2. Oh shit! Nandun siya, kaya lang sobrang faint niya dito sa camera 2. Pero meaningful sa akin yung yung sinabi na yan. Kaya diyan ako kinilabutan, umalis na ako. Hindi kayo i-debunk nyo, nagkataon lang ba? Pwede kasing ang mangyari, mga kababayan, ganito. Kaya ako nasabing meaningful sa akin. Siguro naghahanap kasi ako May gusto akong mahanap. Kaya siguro pag may naririnig ako, ang mangyayari, yun na yung hinahanap ko. Nagigets nyo? May hinahanap kasi ako dyan sa lugar na yan na siguro confirmation Kasi dito nga kasi pumapasok yung pagiging bias. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi effective talaga pag nag-criticize ka, ikaw din yung gumagawa. Kahit kailan hindi effective yun. Kasi yan ang madalas sabihin sa akin ng iba na para maniwala ka, pumunta ka doon. Totoo yun, maniniwala ka talaga pag pumunta ka doon. Kasi nakasubo ka doon Yung utak mo doon, nakakondisyon na doon sa kaya lahat ng makita mo doon, lahat ng madama mo doon, totoo na para sa'yo. Kahit pa sabihin mo na ilaban mo na, paano kung yung nagsasalita-salita pala na yan, movement lang pala ng kahoy sa loob ng bahay yan, or Pero dahil may hinahanap kasi ako doon sa loob, lahat ng maririnig ko dyan, totoo na para sa akin. Kaya hindi effective talaga na nandoon ka. Yung sinasabi, para maniwala ka, pumunta ka doon. For me, hindi talaga effective yun. Siguro after mga 3 days, makaka-come up na ako ng explanation dito sa nangyari sa akin na to. Pero hanggang now, wala pa ako maisip Feeling ko pa rin talaga totoo Kaya nga humihingi ako ng tulong sa inyo. 'Di ba? Continue lang kayo kung ano yung pwede niyong i-explain doon. Yan naman ang pinopromote ko dito sa channel na to Yung wag agad-agad maniniwala. Kahit sa sarili kong video, wag agad-agad kayo maniniwala. Kasi baka mamaya nadala lang kayo doon sa istorya ko. 'Di ba? Na maganda kasi daw yung istorya ko yung binalikan ko yung kung saan namatay yung tatay ko, tapos pag may naririnig ako doon, tatay ko na. 'Di ba? Para sa akin, mas maganda kung maging objective tayo lahat. Kaya lang sa part ko, mahirap kasi ako yung nakaranas dun sa loob. 'Di ba? Paninindigan ko yun kung ano yung narinig ko doon, kung ano yung evidence na nakuha ko. Kasi akin yun 'Di ba? Yun ang mahirap na part sa akin. Kaya ngayon, baliktad tayo, it's your job na kayo naman ang mag-debunk sa akin. Pero sana nasiyahan kayo dito sa napag-usapan natin. So mga kababayan, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.